At po naman po ay nagpauna sapagkat ipinadala po nila yung invitation sa akin. Isa po sa napag-usapan namin sa President ay kung paano po natin talaga magawa ng paraan na mawala po yung pag-iiringan, pag-aawayan, at sana ay ma-stabilize po natin, ma-de-escalate po yung nangyayari po sa ngayon sa pagitan ng ating dalawang bansa. Ang sabi ko po sa kanya, Mr. President, ganun din po ang pakay ng aming bansa. Sino naman siya po ang papayag naman na sa araw-araw pa po na ginawa ng Diyos sa atin ay puro na lang kabuluhan makikita. Hindi magiging pabor sa atin at sa ating mga. Ang sabi po niya sa akin, Mr. President, na ito po gusto ko rin ibahagi sa ating Honorable Risa Ontiveros, Senator Ontiveros, ay yung kanilang kagustuhan talaga maisantabi natin. Yung dispute ngayon. Ang sabi ko sa kanya, bakit kasi nakikita natin yung mga barko ninyo, minsan binubomba ninyo ng tubig yung mga ilang aming isda namin o kaya yung nag-supply ng aming provision sa yung insure. Hindi man natin may iwasan yun, sabi ko sa kanya. Alam mo, sabi niya, Mr. President, noong panahon ng dating Pangulo, ginawa na natin yun. We have a relative peace noong panahon na yun. Ang problema sa ngayon ay, maski ikaw, makikita mo naman, ginamit niya po yung nangyari sa ginawa yata ng spokesperson ng Coast Guard. At ng Task Force West Philippine Sea. So yun po, na sana naman ay makaiwasan din natin yung gano'n. Sabagat kung negative naman yung nakikita rin namin, hindi na naman po pwedeng hindi naman kami sumagot sapagkat ang ginawa naman nila ay they depicted our President in a very negative manner. Tatlong cartoons yun na siyempre Pangulo namin yun, hindi naman pwedeng hindi namin sansalain o sabihin man lang sa inyong pamahalaan. Huwag naman ganito. Siguro, ang itatanong ko po sa inyo, Your Honor, si Ginong Ariela po ba ang ating official na tagapagsalita kung pag-uusapan ay ang relasyon ng ating bansa sa ibang mga bansa, particular na yung China? Salamat, Mr. President, at sa mabuting Ginoo mula sa Pampanga, Tarlac. Sa pagkakaalam ko po, Mr. President, si Commodore Tariela ay spokesperson ng Task Force West Philippine Sea na binuo po batay sa polisiya ng buong gobyerno natin ng whole of government approach sa ganitong kahalagang usapin ng foreign policy. At dala po niya yung updated na dokumentasyon ng ating mga kung may positibo at unfortunately mas maraming negatibong mga engagements ng gobyerno ng China sa ating karagatan, lalo na yung paghaharas po sa mga barko at mga ibang vessels ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard, yung pagkaip po sa ating mga mangingisda ng access sa kanilang kabuhayan sa traditional na fishing grounds natin, yung pag-i-interest din po nila sa ating mga gas and oil reserves sa ilalim ng ating karagatan. At sa lahat po, so far, nang nasaksihan ko po mga pananalita ni Commodore Tariela, batid ko po ang kanilang pagtaguyod talaga sa pambansang interes ng ating bansa. Partikular dun sa incident na tinanong ng good gentleman mula sa Pampanga at Tarlac. Nagsasalita si Commodore Tariela sa isang forum, sa isa sa mga kolehiyo sa ating mga pamantasan, at ipinakita niya kung paano kumikilos ang gobyerno ng China led by the Chinese Communist Party at kanilang kasalukuyang presidente. Kung pagpapakita lamang po ng visuals para gawing mas dramatic o graphic para sa mga estudyante, aba po, matagal na pong nanguna ang gobyerno ng China sa ating bansa at sa ating gobyerno, pati po sa iba't ibang mga opisyal ng ating gobyerno. For at least 1 decade, Mr. President, ang mga opisyal na pahayagan
ng gobyerno ng China ay nagpapakita ng mga visuals din, and overwhelmingly derogatory po ang kanilang mga ipinapakita. Nilalarawan ang presidente ng Pilipinas bilang isang megaphone lamang ng ibang bansa,